Kanino galing yan? Kay Gretchen Barreto. Magkano yan? 100,000. Wow, Oh, talaga. Saan yan? Ayan, Paano yan Gretchen. binigay sa'yo yan? Pinadala habang nagdadialysis ako, dinala ni Ana Viera. Pamigay mo na. At eto pa dahil, eto pa ang ano, the height. Alam mo ba, nag-text pa si Gretchen kay Ana. Sabihin sa akin, kung kailangan ko pa ng another. Kaya nga. Hindi totoo yung dialogue mo, no? Oo, hindi ka nangangailangan, di ba? Dami mong dutong, no? Isa na namang nakakalungkot na balita, isang haligi na naman ng Philippine showbiz industry ang pumanaw sa edad na 78 na maalam na ang showbiz columnist at talent manager na si Manay Lolit Solis at kung ano ang tunay na dahilan. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nagluluksa ngayon ang buong showbiz industry sa pagpanaw ng batigang entertainment columnist at talent manager na si Lolit Solis nitong Huwebes, July 3 sa edad na 78 mula Amerika. Dumating ang anak ni Manay Lolit Solis na si Isnicy Solis McDonald at kinumpirmang inatake sa puso ang kanyang ina habang nasa ospital. Bumuhos naman ang pakikiramay at pag-aalala sa veteranang talent manager, kabilang na ang kontrobersyal ngayon na aktres na si Gretchen Barreto. Matatanda ang kilalang kilala si Manang Lolit Solis bilang isa sa mga haligi ng entertainment journalism sa Pilipinas. Bago ito pumasok sa makulay na mundo ng showbiz, siya ay isang police beat reporter. Maliban sa pagiging kolumnista, naging host din siya sa ilang talk show sa telebisyon. Isa na nga dyan ang magkasama sila ni Dobercats Joey De Leon. Nagsimula siyang maging talent manager noong dekada 80 nang naging alaga niya si Gabby Concepcion. Kalaunan, inalagaan din niya ang showbiz career ng iba pang malalaking artista gaya ni Rufa Gutierrez, Lorna Tolentino at Bong Revilla. At dahil kakambal na ng buhay showbiz ng intriga, lalong naging matunog ang pangalan niya nang masangkot sa Manila Film Festival issue noong 1994. Napakalakas pong tao ni Lolit Solis sa industriya at higit sa lahat, napakalakas ng bibig ni Lolit Solis. When Gretchen Barreto revealed that Lolit Solis had a hand in the Film Fest fiasco, the public believed her. Not only did she look the part of a heroine, she had the awards night video to back her up. But even with the odds on her side, Gretchen is still afraid Lolit Solis and her friends will ruin her career. And perhaps she has reason to fear. Lolit Solis not only looks like a movie villain, she has proven time and again that she can play the part. Honestly, violent ako. Sabi ko nga sa'yo, galing ako sa squatter. Sa squatter, either you use your strength or your mouth. Yun ang ano ko. Yun ang pinanggalingan ko na, so sorry, hanggang ngayon, dala ko. Lolit has been known to take very good care of her talents. With Lolit as manager, they can expect a lot of publicity plus the best deals from movie producers. Basta alaga ko, pareho paglaban ko yan ng patayan. Kasi kaya ako ang tilang alaga ko, ano ko may emotional attachment ako sa lahat ng alaga ko. The bottom line of all this, of course, from stealing awards to buying publicity, is to make a profit. And it seems showbiz people will give up a whole lot to earn a living. Ito yung dog eats dog, talagang kumbaga, yung iba, para makarating sa taas, tutungtungan ka dyan. Kung hindi mo na alam kung alin ang totoo, kung alin hindi. Ganoon, talagang ganoon talaga. Pero yun nga, sabi ko, nababayaran yun yung atitikman mo ginhawa o nakukuha mo naman ginhawa dyan. Naging mortal mang magkaaway sina Gretchen Barreto at Lolit Solis noon, pero kalaunan, nagkabatiri naman sila. Sa katunayan, nagbigay pa ng tulong pinansyal noon si Greta at Atong Ang para sa pagpapagaling ng nasabing kolumnista. Sa pagkalipas ng maraming taon, ang kilalang palaban na si Manang Lolit Solis unti-unting ikinungo sa sakit sa bato na naging dahilan sa kaniyang pagpanaw. Samantala, narito naman ang mga huling sandali ng batikang kolumnista na si Manang Lolit Solis bago ito na maalam sa mundong ibabaw. Ano mo? Ano masasabi mo sa bashers? Nakaday. Ito sabi nila Mental exercise ko sa kanila, no? Pag hindi nila ako pinapansin, doon ako matatakot.
Dahil So, wala na pumapansin sa akin. Feeling healthy ka ngayon, di ba? Oh, feeling healthy ako dahil marami akong buzzer. Wala naman nabago pa sa akin. May nabago ba sa'yo? Ha? May nabago. Hindi, nagkakaroon lang ako ng realization. Naano ko lang talaga na, talagang yung, na-shock din ako na, ay, marami palang nagmamahal sa akin. Yun nga, sabi ko, 2 months na ako na sakit, kahit 5, wala pa ako nagkakasta. Yung dumarating. Ngayon, na-realize ko, talagang, ganun talaga yung karma ng buhay. What you do, babalik sa tao. Kung ano, what you saw is So, na-compute mo pa kung magkano yung mga yung mga Pero mathematical. Pero kasi, eto Tita Lolit, ano masasabi mo na? Kanino galing yan? Kay Gretchen Barreto, Magkano yan? 100,000. Wow, Oh, talaga. Saan yan? Ayan, Paano yan Gretchen. binigay sa'yo? Pinadala habang nagdadialysis ako, dinala ni Ana Biera. Pamigay mo na. At eto pa, Day. Eto pa ang ano, the height. Alam mo bang, nag-text pa si Gretchen kay Ana. Sabihin sa akin, kung kailangan ko pa ng another. Oh, kaya nga. So, hindi totoo yung dialogue mo, no? Oo, hindi ka nangangailangan, di ba? Dami mong dutong, no? Mabuti naman. O, kumusta yung Hindi, dialysis? yung dialysis, kailangan lang malaman ng tao na hindi ito masakit. Ganyan lang to. Ang kalaban mo lang dito, boredom. Dahil, gano'ng katagal ba yung dialysis? Ito si Gorgie. Tatanungin Marites eh. Kahit naman yung wala kang masamang intensyon, di ba ang tendency mo pag kami narinig kang balita, tatanong ka, magkakwentuhan kayo, magbibigay kayo ng mga opinion, ano na yan, normal na part ng buhay. So, wala akong makita masama sa Marites. So, ano ang magandang epekto nun para sa'yo? Anong nakikita mo? Napapakalat mo yung news. Yun nga lang, pagka medyo may pagkamalisyoso yung news, pangit nga naman kumalat, di ba? Pero talagang hindi ka naman pagkakwentuhan kung walang dahilan. At least may dahilan naman siguro kaya ka pinagkwentuhan. Hindi yun lang. Isipin mo na lang na part yun ng buhay mo, part yun ng regular na nangyari sa atin. Huwag ka na mag-stress tungkol doon. Okay, Diba? thank you. Gusto ko talaga si Lolit mag-handle sa akin. Eh, may iba akong manager no. So sa kagustuhan ko, binili ko yung kontrata ko sa manager ko para mapunta ako kay Lolit. And simula nun, nagkagulo-gulo na ang buhay ko. Kaya kita niyo, ito. Ito na nangyari sa akin. At actually may dance number mamaya, Mark Heras. Nabalitaan niya kasi lagi mo harapan eh, baka kumuha nito. Meron na, thank you. Gusto ko na magpasalamat sa lahat. Yung pagmamahal mo sa akin, kahit hindi ako kamahal-mahal minsan. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin sa mga issue na ikaw rin naman ang may gawa. Dahil sabihin akong sikreto sa kanya, ikakalat niya yun sa iba. Tapos sa pagtatanggol niya ako. Galing din eh. Yan sila yung ulit eh. Sabi mo, hindi totoo. Ganun talaga si nanay. It's either you love her or you hate her. But me, I love you very, very much. You're my second mom. Thank you for everything, my Lolit. Happy birthday.